Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagagalak, natutuwa, at masaya sa ating pagtitipon sa banal na misa. Napakaraming biyaya na pinagkakaloob ng Diyos sa atin, kahit na marami din tayo mga pagsubok at problema na hinaharapan ngayon. Ang mabuting balita, ang Diyos kaya niyang patigilin ang bagyo, ang malakas na hangin, ang matataas na alon. Kaya niyang bigyan ng katapusan ang mga biglaang sakuna sa buhay. Kung kayang kontrolin ng Diyos ang galaw ng panahon dito sa mundo, kaya din patigilin ng Diyos ano man ang paghihirap ng ating buhay. Kung hihilingin natin ito, kung magpapakumbaba tayo sa Kanya, at kung mananalig tayo sa ating Panginoon. Sa napakaraming beses na kung saan mas naging malaki pa ang ating pag-aalala kesa sa ating pananampalataya sa Kanya. Hilingin natin muli Kanyang awa, Kanyang pagpapatawad, para minsan pa tayo ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa mga magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinapabayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat, nang mula sa kalaliman nito'y sumambulat? Ang dagat ay tinakpang ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya'y kailanman. Panginoong papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na lulan ng barko, sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahanga-hangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba kapag naitaas. Ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag, sa Panginoong Diyos sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na sila, ay natuwa. Naghari ang galak. Ang sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat naming sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan, sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man
ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay sanang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na ang isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumanya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman nakahilig sa unan sa may pulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lumulubog na tayo. Bumangon si Jesus at inutos sa hangin, tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila na matinding takot at panggigilaslas. At sinabi sa bawat isa, sino kaya ito? At sinusunod maging ang hangit at ang dagat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. God is good, sobra. God is good. Sobra po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na tag-ulan, salamat sa Diyos, wala pong masyadong bagyo. Pinagdarasal po natin na kahit na paulan-ulan, wag naman sanang dumating ang napakalaking bagyo. Pero isang magandang paalaala yan, na ang mga sakuna sa buhay ay dumarating na walang babala. When disaster strikes, they come without any warning. At wala ni isa sa atin dito ang nakakaalam kung kailan darating ang mga sakuna sa ating buhay. Hindi po ba? Kahit na sabihin niyo po na very advanced na ang ating mga aparato, meron tayong computer. Pero aaminin po yan na mga nag-aaral tungkol sa weather, hindi po sila 100% accurate and precise. Nahihirapan po sila sa pag-predict kailan ba darating ang lindol. Kung papansinin niyo po, ang pagdating ng hipo-hipo, bigla na lang po na darating at minsan maninira, tatangayin ang mga ibang bubungan ng mga kabahayan. Kahit na alam natin na may paparating na bagyo, hanggat hindi po ito nagla-landfall, hindi tayo sigurado sa direksyon nito. Ang mga sakunang ito, bigla na lang dumarating. And that is the truth. Nobody can predict when a disaster will come. Kahit na magaling ka, kahit na matalino ka,
kahit na nag-iingat ka, kahit na nakahanda ka, hindi mo alam kung kailan darating ang sakuna sa iyong buhay. At ganyan din po sa totoong buhay, hindi po ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang mga problema at pagsubok sa atin. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka mamahalin ng asawa mo, kahit na napaka-sweet mo, kahit na ginawa mo ang lahat, kahit na nagsasakripisyo ka. Minsan ang tao nagbabago, minsan ang tao nagsasawa, bigla-bigla, wala nang feeling sa'yo. Bigla-bigla, pagpapalit ka. Walang makakapagsabi sa inyo, kayong mga nagtatrabaho, kung hanggang kailan nandyan ang kumpanya na kung saan kayo nagtatrabaho. Minsan, bigla na lang yan nalulugi, mabibigla na lang ang iba na sila'y inalis na pala. Wala na silang pagkakakitahan. Hindi natin masasabi kung hanggang kailan tayo healthy. Naalala ko nga po, nung nalaman namin, aking tatay ay napakalaki na pala ng kanyang prostate. Konting-konti na lang po, ito'y magiging cancer. At nung nalaman namin, alagang affected po kami. Lalong-lalo na po yung aking nanay. Iyak na siya ng iyak. Pero nung magagawa namin, wala ni isa sa amin ang makapagsabi na siya'y mananatiling malakas, walang sakit. Pero sa awa naman po ng Diyos, hanggang ngayon, buhay pa rin po si tatay. Nakuha po sa gamot, nakuha sa dasal. Wala ni isa sa atin dito makakapagsabi kung hanggang kailan din tayo buhay. Hindi po ba? Minsan tayo'y nabibigla. Kakwento mo pa lang, kasama mo pa lang. Kinabukasan, nasa kabaong na. Mga kapatid, kahit din po sa mabuting balita, yan ang tinuturo sa atin, yan ang pinapaalala. Habang naglalakbay, nakasakay sa bangka ang mga alagad, kasama nila ang ating Panginoon. Naging masungit ang panahon, biglang nagkaroon ng bagyo. Lumakas ang hangin, napakataas na mga alon, pumapasok na ang tubig sa kanilang bangka. Kasama na nila ang ating Panginoon doon sa bangka. See that even if Jesus was with them, it did not prevented the coming of the storm. Even if God was with them, it did not hinder the coming of a disaster. Pero ang tanong ito, ano ang magandang gawin kung biglaang dumating ang mga bagyo at problema sa ating buhay? Kung hindi natin mapipigilan ang pagdating ng bagyo, kung hindi natin maiiwasan ang mga problema sa buhay natin, ano kayang magandang gawin pag nandyan na ang hindi magandang sitwasyon sa iyong buhay? 3 bagay lang po ang gusto kong tandaan ninyo. First one is sleep and rest. Itulog mo lang, magpahinga ka. Relax ka lang. Tandaan po natin ito, that holy people sleep. Kung matatandaan niyo po, si San Pedro, kinulong siya dahil sa kanyang pamamahayag, pangangaral tungkol sa ating Panginoon, kinulong siya. Pero nakatulog siya sa loob ng kulungan. Si Daniel, dahil pinapahayag niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ayaw niyang sumamba sa mga iba't ibang Diyos-Diyosan, itinapon siya, pinapakain sa mga leon. Kahit na nandoon ang mga mababangis na hayop, natulog siya. Si San Jose, ang ama ng ating Panginoon, kahit na nalaman na ang kanyang magiging asawa, si Maria, hindi pa sila nagsiping, hindi pa sila nagsama, buntis na, anong ginawa niya? Natulog siya. At narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon na kahit na malakas ang bagyo, malakas ang hangin, matataas na ang alon, pumapasok sa bangka, natutulog si Jesus. Holy people sleep. Pero sana po, ngayon nagmimisa ako, huwag niyo akong tulugan. Amen? Pag may problema ka, ang unang-unang dapat gawin mo, magpahinga, matulog ka. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas sa kakaisip. Tandaan niyo po, bakit ka kailangan matulog at magpahinga? Because when the mind is calm, it is sharp. Magiging matalas ang iyong isip pag ito ay payapa. Makakaisip ka ng sagot at solusyon sa iyong problema kung tahimik ang iyong kaisipan. Ang magulong isip, yan ang madalas nagiging sanhi, pinagmumula ng maraming problema. Alam niyo po kung bakit ang kumpanyang Google very successful, napakatagumpay. Nalaman ko po, doon po sa kanilang kumpanya, sa building, naglagay daw po sila ng napakaraming mga lugar kung saan ang mga empleyado pwede daw pong magpahinga at mag-relax pag pagod na sila. Kasi naniniwala po ang mga boss, ang may-ari ng Google,
na ang tao mas masipag, ang tao mas effective, mas efficient pag nakapagpahinga siya, pag-relax siya. At totoo po, pag pagod na pagod yung mga empleyado nila, konting pahinga lang po, nagiging very creative po sila at nanunumbalik yung kanilang lakas. Kaya nga po, pag kayo ay binabagyo ng napakaraming problema sa iyong buhay, tandaan niyo po yan, ang unang-unang gawin mo ay matulog at magpahinga. Kasi tandaan niyo po, merong mga problema na mawawala kung hahayaan mo lang sila. Merong mga problema na siya mismo sasagutin niya ang kanyang sarili. Merong mga problema na kahit na wala kang gawin, yan ay mawawala at lulubayan ka. Matulog ka pag meron kang problema. Huwag kang magpupuyat kasi pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pag natutulog ka sa gitna ng problema, pinapakita mong iyong pananampalataya sa Diyos. Ano ang ating pananampalataya? Pag tayo nagpapahinga, naniniwala tayo na ang Diyos may ginagawa para tulungan ka sa iyong problema. Amen? But secondly, when problems come without warning in our life, be still. Ano po ang sabi sa Biblia? Ano po ang sabi sa libro ng Exodo? Sabi po ng Diyos, be still and know that I am your God. Be still, be silent, and I will fight for you. Paano ka ipaglalaban ng Diyos kung hindi ka mapakali? My dear friends, do not waste your energy trying to control what you cannot control. Huwag mong sasayangin ang iyong lakas. Napilit mong binabago yung hindi mo naman mabago. Tingnan niyo mga alagad, balisang-balisa sila. Pero si Jesus, anong sabi niya? Wala ba kayong pananalig? Wala ba kayong pananampalataya? Kapag balisa ka, mahina ang iyong pananampalataya. Tandaan, walang magagawa ang iyong pag-aalala. Worrying has never solved anything. Nag-aalala ka, hindi umuwi yung iyong anak, hindi ka makatulog. Bakit? Diyan ba sa iyong pag-iisip, mapapauwi mo siya? Yan ba sa iyong pag-aalala, maliligtas mo siya sa aksidente? Palagi mong iniisip yung mga problema mo, yung mga utang mo. Bakit? Kung palagi mo bang iniisip, mababayaran mo yan? Nag-aalala ka, may sakit ka, baka mamatay ka. Bakit? Diyan sa iyong pag-aalala, lumalakas ka? Hindi, lalo ka pang nangihina. At yung iba, yan pang kinakamatay nila. Mga kapatid, tandaan nyo, walang magagawa ang inyong pag-aalala. Kaya nga po ang kasabihan, napakaganda. Do not try to fix the roof when it is raining. Subukan mong umakyat sa bubungan. Habang umuulan, ayusin mo yan. Ano mangyayari sa iyo? Mas maaksidente ka, mas masasaktan ka, mahuhulog ka, madudulas ka, kawawa ka. And do not change course when you're in the middle of the storm. Dahil kung ipipilit mo ang iyong sarili, nasa gitna ka ng sakuna, baka lumubog ang iyong bangka. Kung wala kang magagawa, hayaan mo muna. Kung wala kang magagawa, hayaan mo ang Diyos. Huminto ka muna. Be still. Tandaan niyo po ito, walang bagyo ang nagtatagal. Hindi po ba? Sana huwag kang magsasawa na manalig sa Diyos. Huwag mong hahayaan na pagurin ka ng bagyo mo, ng problema mo. Hayaan mo ang bagyo siyang magsawa sa iyo, but not the other way around. Hindi dapat ikaw ang magsawa. Hindi dapat ikaw ang umalis. Ang bagyo dapat ang umalis. Ang sabihin mo, nauna ako dito. Ginawa ako ng Diyos. Ang bagyo, ang problema, isipin nyo, bisita lang yan. Nakikidaan lang yan. Hayaan mo na umalis. Pangatlo at kahuli-hulihan. Kung biglaan na dumating ang problema, humawak ka, kumapit ka, hold on to something. Kapag malakas ang bagyo, para hindi ka tangayin, kailangan meron kang kapitan. At ganyan din po sa problema. Pero may kasabihan tayo, ang taong gipit sa patalim kumakapit. Hindi naman dapat Di po ba? Baguhin natin ang kasabihan na yon. Ang taong nagigipit sa Diyos dapat kumakapit. Amen? Ang tanong, saan ka kumakapit? Oo, pwede kang humawak sa pera, pero mauubos yan. Pwede kang kumapit sa iyong mga kaibigan, pero minsan nagbabago ng ugali yan. Pwede ka rin naman kumapit sa pamilya, pero minsan nagsasawa din sila, nawawala ang kanilang pagmamahal sa iyo. Unang-una dapat nating
kapitan ay ang Diyos. Lalong-lalo na ang ating pananalangin sa may kapal. Dahil ang Diyos hindi magsasawa na magmahal at tumulong sa atin. Amen? Tandaan niyo po, huwag kang magpapatangay sa mga bagyo ng iyong buhay. At kung man tinangay ka ng bagyo, sana wag mo naman isama yung ibang tao. Ang mas maganda nga, dapat itangay natin ang mga iba sa kapayapaan, hindi sa kaguluhan ng ating buhay. Whenever the storms in your life drags you, please do not drag other people. It is better for you to drag people to the peace of God. Amen? Hope in the Lord. At ano pong ibig sabihin ng hope? H-O-P-E. Hold on, problem ends. Ang ganda po. Ulit-ulitin niyo yun. Hold on, problem ends. May isa pong tao, kwento, lumubog yung bangka na kanyang sinasakyan. At napadpad po itong tao sa isang isla. Wala po siyang kasama. Gusto po niyang maligtas. Ang ginawa po ng tao, kumuha po siya ng mga sanga-sanga, mga kahoy, at isinulat po doon sa beach, help, gamit po yung mga sanga-sanga, inayos. Para kung meron man pong eroplano, ay makita siya. Lumipas po 1 linggo, nananalangin sa Diyos, wala pong dumating. Desperadong-desperado po itong tao. At nung isang araw, bigla-bigla, nasunog po yung mga kahoy doon sa beach. Galit na galit po itong tao, sabi, Lord, ba't ganyan ka naman? Pinabayaan mo na nga ako dito, sinunog mo pa. Humihingi ako ng tulong. Pero alam niyo po kung ano nangyari. Pagkatapos po ng ilang oras, meron pong dumating na bangka. Nakita siya, niligtas siya. Nagtataka po, ito pong lalaki sabi, paano niyo po ako nakita? Sabi nila, nakita namin yung sunog, yung usok. Kaya nga napuntahan ka namin. See, when God gives us these problems, these inconveniences, they are for our own good. Pero hindi pa po doon natapos ang kwento. Alam niyo po yung taong yon na napadpad sa isla. Ilang taon nang lumipas yumaman. Bakit? Kasi naalala po niya yung isla na kung saan po siya nakapunta, napakarami pong buko, nag-umpisa po siya ng isang negosyo. Napakagandang aral at paalaala sa atin. Kung meron man sakuna, bagyo o problema na binibigay ang Diyos sa atin, ito ay hinahayaan niya kasi isa din yan daan para sa ating tagumpay at para sa ikabubuti ng ating buhay. Remember that when God gives us this storm, it is to clear our path. God never allows storms in our life so that we can drown and die. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit tayo hahayaan na mamatay ng Panginoon? Tayo lang naman ang mahina at pananampalataya. Tandaan natin, ang mga problema at mga bagyo na pinapadala ng Diyos ay tulong sa atin para hawiin ang mga hadlang para sa ating pagpapala. Kaya sa susunod na makaranas ka ng sakuna at problema sa iyong buhay, itong tandaan mo. Kung man nalugi ka sa business, ang sinasabi ng Diyos sa iyo, hindi para sa iyo ang negosyong yan. May mas magandang negosyo para sa iyo. Kung man hindi ka pumasa sa interview mo sa Canada o kaya sa Amerika, ang sinasabi ng Diyos, hindi ka para dyan. Para ka sa Europe. Kung man ikaw ay iniwan ng iyong asawa o boyfriend, ang sinasabi ng Diyos, bigyan mo muna ng panahon ang iyong sarili para maging masaya. Mag-enjoy ka kasama ng iyong mga kaibigan, kasama ng iyong mga anak. Hayaan mo yung boyfriend mo, yung iyong asawa. Kung man may sakit ka, biglaan na dumating, ano sinasabi ng Diyos sa iyo? Bigyan mo naman ng oras ang iyong sarili, manatili sa bahay. Makipag-close ka naman sa iyong pamilya. Maging close ka naman sa akin, binibigyan kita ng oras at panahon. Remember, my dear friends, that each storm brings with it a blessing for us. And the good news is, in the midst of the storm, God is there present, our true blessing. Kaya mga kapatid, huwag mong iiwasan ang mga bagyo mo sa buhay. Hahabulin ka niyan. Harapin mo na may tapang, na may lakas ng loob, na may pananalig sa Diyos. Pero ang pinakamagandang gawin, kung biglaan na dumating ang mga sakuna, mga bagyo at problema sa ating buhay, una, matulog ka, magpahinga ka, sleep. Pangalawa, huminto ka, be still, at maniwala ka, pinagtatanggol ka ng Diyos. At pangatlo, kumapit ka
humawak ka sa Panginoon. Hold on, problem ends. Umasa ka sa Diyos. Sama-sama tayong maglakbay kasama ang Diyos. Gaano man kahirap ang buhay, gaano man kagulo ang iyong karanasan ngayon, maging payapa ka at maging masaya ka. Manalig ka na mas makapangyarihan at mas malakas ang Diyos kaysa sa mga problema na bigla na lang darating sa iyong buhay. Amen? Amen. Tumayo po tayo, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sumasampalataya ako. Sumasampalataya ko sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na nagkawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, may pako sa krus, namatay at nilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumaho, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at uukom sa pangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng pananalig natin sa Diyos, tayo ay nagpapakumbabang dumudulog sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng ating mga sarili. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami para sa inang simbahan na pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, naway lagi siyang dumulog sa kanyang tagapagtatag at tagapagligtas. Para sa kanyang kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, mga obispo, Florentino J. Labarias at mga obispo, at ang Kura Poroco, Reverendo Padre Joel Jomartus P. Gatus, at ang mga pari, naway sila'y maging maawain sa mga dumaranas ng matinding kahirapan at nangangailangan ng tulong, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa pamilyang nagdaraan sa krisis pangkabuhayan, naway makatagpo sila sa pananampalatayang Kristiyano ng bukal na pakikipagkasundo, kapayapaan at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin, sabihin at banggitin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, bukal ng aming pag-asa at kaligtasan, lingapin mong iyong bahayang dumudulog sa iyo ng buong pananalig. Patuloy nawa naming malasap ang kapangyarihan ng iyong mapagligtas na pag-ibig. Sinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. We
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na makapagtiwalang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan na pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang pangalan ng ating mga kapatid na may sakit, may kapansanan, at humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin to sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama namin, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakisin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang mga pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat na ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus, kaawaan mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami na kinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga sakuna at problema sa buhay ay darating na walang babala. Hindi rin natin mapipili ang mga problema na darating sa ating buhay. May tatlong magandang gawin pag bigla ang dumating ang mga problema at pagsubok sa ating buhay. Una ay magpahinga, matulog. Pangalawa, manatili, huminto, be still. At pangatlo, manatiling umasa sa Diyos. Manatili tayong kumakapit at umasa sa Diyos. Hold on. Tandaan niyo po, ang mga banal na tao ay natutulog. Pag natutulog ka, kahit nasa gitna ng iyong problema, malalim ang iyong pananampalataya dahil naniniwala ka na may ginagawa ang Diyos para tulungan ka sa iyong problema. Kaya naman po ang aking assignment sa inyo ngayong linggo, maaga kayong matulog. Naway ang inyong pagtulog ay ang inyong pananalangin. Huwag po kayong matutulog sa inyong trabaho, ha? Baka sabihin niyo po sa boss niyo, "Boss, sabi po ni Father Joel, banal po ang pagtulog kaya natutulog po ako dito sa aking trabaho." Hindi po. Ngayong gabi, yung oras ng pamamahinga. Dahil ang problema na napakarami sa atin, ang oras ng pamamahinga ay ginagawa natin oras ng pag-aalala. Hindi po ba? The time to rest should really be dedicated for rest, for calming our mind, for healing our bodies. Do not use your rest to worry about your problems. Kaya nga, anong oras po kayo natutulog? Agaan niyo. Magdasal kayo. Sabihin niyo, "Panginoon, pipikit ko ang aking mata dahil alam ko, ikaw, palagi kang gising at ginagawa mo ang lahat para sa ikabubuti ng aking buhay at ang buhay ng aking mga minamahal. Pinapaubaya ko sa iyo lahat." And relax. Be calm. Dahil tandaan mo, pagpayapa ang iyong isip, magiging matalas ang iyong isip at makakakita ka din ng sagot sa anuman problema mo ngayong buhay. Bawal ang magpuyat ngayong gabi. Matulog kayo ng maaga, magpahinga kayo ng mabuti. At magising sana kayo ng may panibagong lakas, panibagong gana, at puno ng tuwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.